Mga sangkay, meron po tayong breaking news ngayong araw. Naku po, mukhang delikado to mga sangkay dahil nga po ang Amerika ay nagpadala daw mga sangkay ng kanilang mga pandigma sa karagatan. Ito po ay mga submarine nila. Doon daw po ito sa Russia mga sangkay. Kamakailan lamang nagkaroon po ng pagka-bad trip itong presidente ng Amerika kay Putin. Dahil nga daw po mga sangkay sa mga kalukuhang ginagawa nito sa Ukraine at binilangan po mga sangkay, binigyan ng ultimatum. So ano po ang paparating? Mayroon bang magaganap na digmaan na sa pagitan ng Amerika at Russia? Yo, what's up guys? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito nga mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong isang pumutok na pandaigdigang balita, no? Itong mga mandirigma ng Amerika ay lumapit daw po ngayon sa Russia. At hindi ko alam anong gagawin mga sangkay, pero kilala naman po natin si Donald Trump. Ano po yan mga sangkay? May isang salita, kung ano po ang kanyang sinabi, talagang tutop din yan. Nag-warning po yan sa Russia nakaraan lamang. Binigyan po ng babala at ilang araw mga sangkay na ultimatum para itigil ang digmaan dyan po sa Ukraine. Well, before tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, umakit na po tayo sa 1.54 million subscribers. At parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Thank you so much guys. Ngayon ito na nga guys. Matindi itong nangyayari ngayon. Ayon po kasi sa report, ito breaking news po ito mga sangkay. Panoorin natin. We have some breaking news from the president, who just announced he is repositioning nuclear submarines around Russia in response to what he called inflammatory statements from the former Russian president. O ayan na mga sangkay. Ito yung ginawa ni Donald Trump sa Russia. At ayon po sa kanya, ito daw po ay provocative statements mula daw po sa dating presidente ng Russia. Nakaalyado po ngayon ni Putin, mga sangkay. Kung kaya itong sabi dito, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. So, ayan na, mga sangkay. Kilala po natin si Trump. Hindi po yan natatakot, no? Hindi po yan natatakot, mga sangkay, sa kahit na sino. Actually, yung ginagawa niya po ngayon, talagang namang ang tindi. Yung pagpapataw niya ng taripa sa maraming mga bansa, talagang namang putok na putok. Ayan po, mga sangkay, daming breaking news, oh. Trump deploys nuclear submarine. Trump says 2 nuclear submarines to be positioned in Russia. Ngayon, ito, binalita din po yan dito sa Pilipinas. Nagpadala ng submarines. Nag-deploy ng 2 nuclear submarines. Nuclear submarines po ito, mga sangkay, pambihira. Si US President Donald Trump malapit daw po sa Russia kasunod ng pagbabanta ni dating Russian President Medvedev. Matatandaang binalaan daw po nito si Trump na maghinay-hinay sa pakikialam nito sa giyera sa Ukraine dahil baka nakakalimutan daw nitong armado sila ng nuclear weapons. Aba, mga sangkay, nagkakaroon na pala ngayon ng ano tawag dito? Tension. Nako, ang inaasahan po natin ang inaakala po natin na kampihan ng dalawang bansang ito, Russia at Amerika, mukhang mauudlot, no? Dahil nga po mga sangkay, hindi nagugustuhan ni Trump itong ginagawa ng Russia kasi nga po, biruin nyo, nanawagan po si Donald Trump ng usapang pangkapayapaan. Nag-okay si Putin. Ang problema, nung sinabing ceasefire na, kasi mag-uusap na
atake pa rin po yung Russia. Atake pa rin po sila Putin. Ngayon, sabi ni Trump, dismayado ako. Na hindi ko nagugustuhan. Nag-usap sila, mga sangkay ni Putin, hindi po niya nagustuhan din ang kanilang pag-uusap. Until na lumabas ang balita, mga sangkay, na binalaan ni President Trump itong si Putin na kung hindi titigilan itong Ukraine, pasasabugin niya, mga sangkay, ang Russia. Mabigat na salita po yun mula po sa presidente ng Amerika. Sabi dito, buwelta naman ni Trump, dineploy niya ang 2 submarines para tiyakin na hindi basta-basta gagawa ng anumang hakbang ang Russia laban sa Amerika. O ayan, mga sangkay. 2 nuclear submarines. Pero syempre, hindi pa tatalo dyan yung Russia. Malamang sa malamang, gagawa din po yan ng aksyon para po tapatan itong mga submarine ng Amerika. Mga nuclear submarine po ito ha. Akala po natin sa Mission Impossible lamang po yan nangyayari na movie. Nako guys, sa totoong buhay, nagaganap po yan mga sangkay. Gamit na gamit po dyan yung mga CIA at iba pang mga sikretong mga operatiba na naggumagalaw mga sangkay ng palihim. At ito po yung kanilang mga ginagawa ngayon mga sangkay. Ito pong mga tagong mga nuclear weapons ng both sides. Pambihira. Ayan mga sangkay mula sa Fox News. Trump moves pair of nuclear submarines after highly provocative Russian comments. Kilala nyo naman po mga sangkay si Donald Trump. Hindi po yan mababasta-basta. Ngayon, ito ang balita. Back to live now from Fox as we are learning right now that President Trump has ordered 2 nuclear submarines to be positioned in regions near Russia in response to threats from former Russian President Dmitry Medvedev. And this is that post there from President Trump from Truth Social on your screen. He says, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions just in case these foolish and inflammatory Grabe. These foolish daw. statements are more than just that. This was just posted moments ago from the president. He said he ordered the submarines moved, quote, just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those instances. Trump and Medvedev, who is the deputy chairman of Russia's Security Council, have traded taunts in recent days. Ayan po mga sangkay Sabi niya dito, sabi nitong si Medvedev, dating presidente ng Russia, Trump's playing the ultimatum game with Russia. Kasi binigyan po ng ultimatum Yung una mga sangkay, 50 days. Ayaw pa rin po tumigil ng Russia sa pag-atake mga sangkay sa Ukraine. Ngayon, sabi po niya, okay, kung ganun, gawin na natin tong 10 days. Ang tanong dyan, after 10 days, anong gagawin? Sisiklab ba ang digmaan? Kaya sabi po dito nitong dating presidente ng Russia na ngayon ay nag-ooperate mga sangkay sa kanilang defense ng Russia. He should remember, dapat daw alalahanin ni Trump, 2 things. Number 1, Russia isn't Israel or even Iran. Pambihira. Kumbaga, hindi kami Israel o Iran, nauutos-utusan lang. Number 2, each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with own country. Don't go down the Sleepy Joe Road. Yan po yung sinabi mga sangkay nitong dating presidente ng Russia. So pumapalag mga sangkay. Kaya ngayon, mainit ang ulo nitong parehas sa bansa. And we don't know guys. We don't know. Nangyari nga po ang Iran-Israel, diba? Nag-umpisa lamang po yun sa mga bantaan until humantong mga sangkay sa digmaan. Kaya mga sangkay, kaya lang, ito ay mabigat. Kung Russia po ang magsasalpukan at Amerika, ito po ay papasok sa World War III. And that will be,
mga sangkay, all-out nuclear war. At pag sinabing all-out nuclear war, pambihira mga sangkay. Hindi ko alam kung kakayanin yan ng mundo. Unang sangkatauhan. Napaka, niyan mga sangkay, nakakatakot, no? Kung mangyayari yan. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? No? Ayan po, nagpadala na po ng mga submarine. Itong si Trump doon po sa Russia. Pambihira, anong tingin nyo ang susunod na mangyayari dito? Digmaan na ba? World War III? Well, lahat posible, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.